Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, finally winasak na, nabunyag na ang Kongreso. Nahuli sa Kamara, mga senadora, nilantad ang plano. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail po natin nakalagay, lumayas kayo. Talaga namang kailangan lumayas ng mga ito. Nako, grabe, Kongreso nabunyag na. Patungkol po riyan, no, ang ating alamin mga kababayan, no? At i-share po natin, no? Itong itong Kongreso mga kababayan ay parang lumalabas na nagpapaawa effect, no? Gusto nilang kunin ang simpatya ng sambayan ng Pilipino, no, para kumampi sa kanila. Mamaya mga kababayan, i-share ko po sa inyo yan, ha? At eto pa, si PRRD mga kababayan, iba talagang ugali, no? Ang administrasyon ni PRRD, iba po talagang ugali kaysa po sa administrasyong ito. O yan mga kababayan, bigyan rin po natin yan ng komento maya-maya lang. At eto na nga, umpisahan na po natin dito sa Kamara. Nako, itong Kamara talaga, oh. Eto, lawmakers claims being targeted by disinformation after criticizing Sara's confidential fund, mga kababayan. So ano ba ito? Sa News 5 galing, since last August, the House of Representatives has been conducting multiple inquiries regarding the possible corruption, betrayal of public trust, and abuse of power of Vice President Sara Duterte, former President Duterte, and their allies. Nako mga kababayan, mukhang nagpapaawa effect. Gusto yatang kumampi ang taong bayan sa kanila. Base po dyan sa nila, parang sinasabi nila, no, na parang kami na nga itong nagsasabi ng totoo, kami pa itong criticize ng taong bayan. Isa lang po ang masasabi ko mga kababayan, hindi po bulag, hindi po bingi, ang taong bayan para hindi nila maisip, no, yung mga ginagawa ng Kamara, kasi hindi rin naman makaka-come up, no, sa isang idea, no, ang ating mga kababayan or maging tayo, no, na kayo po na nagki-criticize sa ating Vice President or sa mga Duterte, parang wala namang basihan yung pinaggagawa ninyo. Tapos sasabihin nyo pang disinformation. Totoo naman eh. Tingnan nyo to mga kababayan, no? Hindi lang online, hindi lang po sa online mga kababayan sila nagpapakalat. Ito pa. Anong tawag nito? Dyaryo to. Impeach Sara Duterte, labanan ng korupsyon at kabulukang gobyerno. Teka lang mga kababayan. Kanino bang gobyerno ito? Gobyerno ba ito ngayon ng Duterte para birahin nyo ng birahin si... napapahiya sila sa sarili nilang mga banat. Teka lang, bebelta tayo mga kababayan. Napapahiya po sila kasi isipin nyo dito pa lang sa caption nila, impeach Sara Duterte, labanan ang korupsyon at kabulukan ng gobyerno. Yan nga po Kanino bang gobyerno ito? Di ba kay PBBM po ang gobyernong ito? Tumiwalag na nga po si VP Sara sa administrasyon dahil hindi niya po nagugustuhan yung mga ginagawa. Tapos sasabihin niyo kabulukan ng gobyerno. Dyan pa lang na alam niyo na po kung sino talaga ang bulok. Ang gobyerno pong ito. Sino ba ang namumuno ng gobyernong ito? Para si VP Sara ang pagdiskitahan ninyo. Grabe very first time in the history of Philippine politics, mga kabayan, no? Na kung saan vice presidente ang ini-impeach at hindi ang presidente. Wow. Parang si Mike Abilang. Wow. 'Di ba? Mapapawaw ka talaga dito sa ginagawa nila
At eto nga mga kabayan yung sinasabi ko kanina. 'Di ba? Sinabi ko po kanina ang pagkakaiba ng Duterte administration sa administrasyong ito. Pakinggan po natin itong kaunting speech, no, na nakuha natin. Speech ni dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin nang malaman natin. Sir, ilang araw na lang, ilang linggo na lang ay huling State of the Nation address nyo na po. Ano ang dapat abangan ng ating mga kababayan at ano po yung mga maipagmamalaki yung legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to just look around. Ito, ang ganito. Hindi ko ipagyabang. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. Pero kung naibang politiko lang ito mga kababayan, no? Kung naibang politiko lang itong si dating Pangulong Duterte, siguro ko masasabi natin na talagang pwede niya talagang ipagmayabang, no? Ipagmalaki sa kanyang sarili yung mga nagawa niya. 'Di ba? Sa buong bansa, hindi lang po sa NCR, sa buong bansa, hindi lang po sa Luzon, kundi sa buong bansa mga kababayan, no? All I would just say is that we built and that's all. I will not crow about it in public because sabihin na ito, hindi mo pera yan, bakit ka sige payabang dyan? Of course, the industry of those who... Pero tingnan nyo dito mga kababayan, no? Dito sa, di ba, inauguration ng Pangil Bay Bridge, mga kababayan. Tingnan nyo, oh, they are very, very proud of themselves, no? At gaya nga po ng sinasabi ko ng mga nakaraang vlog, na credit po talaga nila. Ha? At isinama nila doon sa sinasabi nilang 198 priority project, infrastructure project, yan, ng Build Better More program ni PBBM. Ito. Nako talaga. who were really on the ground, sila Tugade, sila Villar, Beroya, General Beroya. Yun talaga ang nagtatrabaho. Pero ako, I will just mention what were the projects completed without necessarily attributing the miracle to me. Worker ako ng government, nagtrabaho lang ako. So wala akong dapat ipagyabang. Nandito lang ako to say that it is completed. But after that, I will shut up. So yan mga kabayan, yan po ang isang worker of the government, no? Kakaiba po sa administrasyong ito. Dahil tingnan nyo, itong si Speaker Romualdez talagang wala. Mabinansagan na pa nga pong Romualdez Rice, di ba? Romualdez Rice, di ba yung pinamimigyan ng ayuda na may pangalang yung Romualdez Rice. Ito mga kabayan, pakinggan din po natin. Baka sabihin nyo, kay dating Pangulong Duterte lang tayo meron. Ito, pakinggan po natin si Romualdez. Si Speaker pala. Ito Muli po, salubungin natin ang Mr. Rice! So yan mga kabayan, wala nang nagawa, no? Ang yabang-yabang pa. At tinatawag pa yung sarili niyang Mr. Rice. Ano mang ginawa niyo sa bigas? Mas lalo nga pong, wala naman kayong ginawa sa bigas. Napababa ba ninyo yung presyo ng bigas? Wala naman, di ba? Bakit tatawagin kayong Mr. Rice? Di ba? Kasi nga po, yung binibigay nilang ayuda, may nakasulat na Romualdez Rice. Oh. Sa bigas na nga yan, hindi pa yan project, hindi pa yan infrastructure project. Paano pa kaya kung infrastructure project na, baka nakalagay dyan na Romualdez Bridge na, di ba? Romualdez Highway, di ba? Gaya ni Congressman Abante, may nakita kong picture, di ba? Yung nakalagay Abante Bridge, di ba? Nakakahiya po ang ganito wala nang nagawa, pinagmamayabang pa. Ganito po ang
ganito po ba ang gusto nyong hanggang sa dulo ng walang hanggan, mga kababayan? Ganitong pamumuno ba ang gusto natin? Hindi. Diba? Marami na nga po ang nagrereklamo. Marami may pare, di ba? May pare na tayong nakita na nagsasabi naman sila ng totoo. Pare yan, alam sinungaling yan. Ano sa palagay nyo, mga kababayan, dito sa mga pinakita natin, makikita nyo talaga ang pagkakaiba between PRRD administration, PRRD legacy, at itong, ewan ko ba kung may legacy na ba itong administrasyong ito ngayon, di ba? Well, anyway, ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang pananahimik patungkol sa pagtapyas ng budget ng Office of the Vice President sa Kongreso, Senado at ilang mga senador. So yan, mga kababayan, ang galing po ng Kamara, no? Ang galing po nilang magpaawa sa taong bayan, no? Nung, di ba, dito sa pinakauna kong pinakita, kinikriticize na daw sila dahil dito sa mga ginagawa nila sa Duterte. Pero ganun rin naman di ba? Yan rin naman talaga yung plano nyo kaltasan ng tapyasan ng budget ang ating vice presidente. Sila pumalag na, binasag na ang katahimikan at nagsalita na at nagpahayag umano ng kanilang layunin na dagdagan ng pondo ang Office of the Vice President o OVP ayon kay former Senate President Juan Miguel Zubiri. Kabilang anya sa mga ito ay sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, di pa rin matitiyak kung ano ang magiging kapalaran ng budget of the Office of the Vice President sa Senado. Ngunit ilang mga senador ang nagpahayag na ng kanilang intensyon na taasan ang pondo ng ahensya para sa 2025. Posibleng taasan sa Senado ang 700 million pesos budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ito ang inilahad ni dating Senate President Senator Juan Mig Zubiri sa kapihan sa Senado Forum araw ng Huwebes. Sinabi ni Zubiri na bagamat wala pang nagaganap na final na pag-uusap, ay maugong na sa Senado na ang balita patungkol sa budget ng OVP para sa susunod na taon. Kasunod ito ay binanggit din niya na may mga senador na nais dagdagan ng budget ng Office of the Vice President, ngunit hindi siya tiyak kung gaano kalaki ang halaga. Ang tinutukoy ni Zubiri ay ang 733.1 milyong pesos inaprubahan ng Kamara. Noong September 12, inirekomenda ng Kamara na buwasan ang iminungkahing budget ng Office of the Vice President o OVP mula sa 2 billion pesos ay gagawin na lamang itong 733 million pesos. Ito'y nabawasan ng 1.29 billion pesos. Sa ngayon, sinabi ni Zubiri na napakaaga pa para malaman kung bibigyan ng Senado ng Office of the Vice President o OVP ng kanilang kahilingan na budget ng 2 milyong peso para sa 2025. Alam niyo mga kabayan, parang ito yung sinasabi nilang stick to the plan, no? Kasi biruin mo sa dami ng pinagdaanan nila para i-zero, no? Yung budget ng Office of the Vice President, pero hindi nila nagawang i-zero, mga kabayan, no? Dahil ang plano po talaga nila, mga kabayan, parang pilayan, no? Pilayan ang Office of the Vice President. Bakit? Kasi pag ganyan po kaliit yung budget mo, paano ka patutulong, di ba? Paano ka patutulong sa taong bayan? Pero sabi naman po ni Vice President Sara Duterte, kahit i-zero nyo, okay lang, magtatrabaho kami. Di ano pa rin sila, butata pa rin sila. Kaya mga kababayan, naisip ko na itong ginagawa ng Young Guns Black, no? Young Guns Black dyan sa Kamara, this is still part of the stick to the plan, no? Kasi hindi po nila nagawang na zero yung budget ng Office of the Vice President. Kaya ang ginagawa nila nitong Young Guns Black, mga kababayan, ay pilit po nila, no? Na gustong pababain sa pwesto, through impeachment,
itong si Vice President Sara Duterte. Kasi hindi po sila nagtagumpay na mapilayan ng husto ang Office of the Vice President. Akala siguro nila na kapag hindi nila binadgetan ang Office of the Vice President, ay hindi na makakapagtrabaho. Mali po kayo kasi marami pong mga Pilipino ang handang mag-donate. Pero wala akong sinasabi mag-donate kayo agad-agad. Hindi po tayo ganun, mga kabayan. Ang sinasabi ko lang, marami po ang mga Pilipino ang nagpapahayag ng kanilang pagtulong, kagustuhang pagtulong sa Office of the Vice President kung i-zero man nila. Kaya nga lang hindi sila nagtagumpay kasi palaban po ang ating Vice President. Hindi po siya natatakot sa mga mga young guns na yan. Di ba? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment na lang po sa baba. Sana nga po may asahan tayo sa Senado, Well, marami naman po ang mga senador ngayon pa lang ay nagpapakita na ng pagsuporta na magdadagdag sila ng budget dito sa Office of the Vice President. Okay? Alright, ano man po ang inyong opinion, reaction, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.